Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese na may salted egg kagaya ng nakikita nyo sa picture. Simulan na natin. Nandyan na po yung 3 cups ng all-purpose flour. Lagyan natin ng 3 tablespoon ng baking powder. Nilagay ko na din po yung 1½ cup ng white sugar. Pwede ka naman gumamit ng wash sugar. And pwede mo ring i-adjust yung dami ng sugar. Kung gusto mo ng 1½ gusto mo 1 1/4 lang para mas matabang. Ayos lang din po yon kung gagawa kayo ng sarili nyo. So naglagay po ako dyan ng tubig. Ang total po ng water na ilalagay ko ay 3 cups. Kasi 3 cups po yung ating flour. Pero hindi ko siya sabay-sabay na nilagay para hindi tayo mahirapang maghalo. Haluin muna natin itong mga nauna nating ingredients na inilagay. Yun, inubos ko na po lahat yung tubig. Ilagay na natin lahat. Then haluin po natin ulit ng mabuti. So bawal po kasi ma-overmix ang mga puto. Kaya hindi natin masyadong binibilisan yung paghalo natin. Then ilagay po natin yung 7 tablespoon ng kahit anong oil po. Pwede po dyan na ilagay coconut oil, pwedeng melted margarine or melted butter. Ako po palm oil lang yung nilagay ko dyan. Kasi yun ang meron ako dito. At ayan, ahalo na nating mabuti. Pagkatapos naman ay salain natin para sigurado. Palagi ko pong sinasala kung mapapansin nyo yung mga ginagawa nating puto. Yun, pagkatapos po nating masala, ay mag-assemble naman tayo. Maglagay na tayo sa mga molder na gagamitin natin. Naglagay po ako dyan ng cupcake liner para pagkakain ay may hawakan. At isinasabay ko na po dyan yung salted egg na toppings natin. Tapos i-steam ko lang po ng 10 minutes. Ganyan. And after 10 minutes, ilalabas ko siya para ilagay po yung cheese. Ayan, after 10 minutes, ganyan, ilalagay natin yung ini-slice natin na cheese. Pwede pong mas malaking cheese, pwedeng namang mas maliit na cheese, depende na sa'yo. Pagkatapos po nating ilagay ang mga cheese na yan, ay i-steam po ulit natin yan ng another 2 minutes para medyo ma-melt yung cheese na nilagay natin sa ibabaw. 2 minutes lang naman po. Kasi pagka more than 2 minutes ay talagang totally ma-melt na, di na makita yung cheese. After 2 minutes, ganyan po yung naging itsura. So yun lang po, ito na po yung ating finished product. Ang ganda, di ba?